Nako, tila ho parang napasama pa ho itong naging mabilis na pagtatanggol ni Senator Ping Lacson kay Pangulong Marcos Jr. Ito ay kaugnay sa naunang aligasyon ni dating Congressman Zaldico na kung saan ay sangkot umano at ito hong mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagsabi dito po sa 100 billion budget insertions at na kung saan ay kumita di umano may kickback na 25 billion pesos. At naiiling at natatawa ito pong si dating NEDA Secretary at isa pong ekonomista na si Professor Solita Monsod. Dito po sa naging pahayag ni Lacson na kung saan ay dalawang undersecretary lang di umano ang nagmaniobra para ipasok yung 100 billion pesos sa budget at magkamal ng at least 25 billion pesos na kickback. Sabi ho ni Monsod, ano ba itong si Senator Ping Lacson? So gusto niyo bang sabihin na incompetent o estupido si Pangulong Marcos Jr. at siya ay ibig sabihin yung dalawang undersecretary ay sila po ang dumiskarte na walang kaalam-alam ang Pangulo. O kaya ay hindi man lang natakot itong dalawang undersecretary. Yung tinutukoy ho natin ay ito pong si mga nag-resign na ho ito, si dating Undersecretary Adrian Bersamin at ng PLLO, dyan po sa Office of the Executive Secretary, at ganyan din po itong si Education Undersecretary Try-Gib Ulaybar. So sabi po ni Lacson, itong dalawang undersecretary, ito lang ho ang nagsabwatan di umano. At ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. at pinaniwala ito pong si Zaldico na utos ng Pangulo ang 100 billion pesos na budget insertion. Ito, panoorin natin at sabi ho ni Professor Winnie Monsod, dalawa lang ho yan, incompetent o estupido si Pangulong Marcos Jr. Ito, panoorin niyo mga kababayan itong interview kay Professor Solita Winnie Monsod. Nito pong si Karen Davila. Panoorin po natin. Okay. Now, Senator Ping Lacson in his privileged speech said that Bersamin, Undersecretary Bersamin, Undersecretary Try-Gib Ulaybar were in effect collecting. They were the ones in effect using the president's name. The president did not know about the supposed 100 billion pesos in projects. Kumbaga, this level, E.S. Bersamin, do you believe that? Go ahead. No, so in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Mina Pangandaman, Undersecretary Ulaybar, Undersecretary Adrian Bersamin, who is the ES's son, it appears based on Senator... Son. He's the ES's grandnephew. All right, my apologies. Grandnephew. So it would appear that this is operating only within that level that the president doesn't know. That's what Senator Ping Lacson said. Well, yeah, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and is so stupid, he does not, that his undersecretary ito, hindi man lang secretary, walang takot sa kanya. That's for the court of public opinion to decide. But Ping Lacson cannot tell me that these people, these underlings, operated without the knowledge of the president or without even the president whiffing his mail. We're not talking about millions here. We're talking about billions. I mean, isn't it rather odd? Is that believable? Is that believable? I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? And he's so, do you believe that what his sister said, that he is a drug addict, so he does not know what's going on? And he just goes there for
with mga idiot boards so that he can talk in public. Hindi naman pwede yon. Either you think that the president is capable, or do you think the president is stupid? Diba? Yeah. Oo. Please, all I want is the information brought out to the Filipino people. My long-term objective is that they know which congressman to re-elect and which to get to kick out of office. That's the only way. We cannot wait for the court of law to decide for 7 years by the time that we've got already another president and another Oo. no more. O, yan po, napanood nyo. Talagang binabanggit ko ni Professor Winnie Munsod na napaka-imposible. At hindi niya alam kung ano bang at saan ba hinugot ni Senator Ping Lacson yung kanyang mga binabanggit. Kasi di ba binanggit at nasabi ho ni Senator Ping Lacson na tumawag ho sa kanya at ikunento ni dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo. At ang sinabi ho nitong si Bernardo ay hindi raw po totoo na may kinalaman si Pangulong Marcos Jr. dito po sa sa 100 billion pesos na budget insertion. Anong ang sabi ho, kasi siya raw ho ang nakakaalam at siya raw po ang mismo nag-deliver. So anong ibig sabihin nito? Sabi ko ni Professor Winnie Munsod, nako, hindi ka panipaniwala yung ganyang bersyon. At nagtataka nga ho, bakit naman naniwala ito pong si Senator Ping Lacson dito po kay Yusek Bernardo? Lahat ba ng sasabihin ni Bernardo, ito totoo? Dapat siguro, nagsabi, sige, hindi, ang dalawa dyan nagmaniobra si yung Yusek Bersamin at Yusek Olaybar. Dapat nung tumanggap na impormasyon na ganon si Senator Ping Lacson, titimbangin mo. Totoo kaya ito? Pwede ho ba ito? Kasi hindi lang po milyon pinag-uusapan dito, sabi nga ni Professor Munsod bilyon pinag-uusapan dito. At ako rin ho, naniniwala ako na hindi kakayanin ng dalawang undersecretary na magsabwatan sila lang ho para paghatian itong 25 billion pesos. At hindi rin po tanga ito pong si Zaldico na halimbawa sinabi niya, oy, utos ng Pangulo magpasok ka ng 100 billion sa BICAM. Di ba sabi nga ho mismo ni Zaldico, tinawagan niya kagad Nanoy si Speaker Martin Romualdez sabi nga ni Speaker, kung ano gusto ng Pangulo, yun ang bibigyan natin. At siyempre, madalas naman na nag-uusap din ang Pangulo at ang si Speaker Romualdez, alam nga naman hindi niya mabanggit yan. Dahil sa kung hindi totoo na, wala akong ganyang utos, nabisto na ho yan, matagal na. At yung dalawang undersecretary, baka naging mas na ng rehas yan. Di ba? O kaya agad na napatalsik dyan po sa Malacanang. Di po ba? So, napakalabo at napaka-imposible. So, ngayon ho, mga kababayan, ay parang lumilitaw na parang napasama pa ho. Yung agad na pagtatanggol ni Senator Ping Lacson, napasama sa Pangulo. Nakasama sa Pangulo kasi sabi ho ni Professor Winnie Munsod, dalawang lang yan, incompetent. Ano ibig sabihin na? Ibig sabihin ay parang walang kakayahan, mahina ang Pangulo o stupid. Di ba? Napanood nyo naman ho yung kanyang binabanggit ni Professor Munsod. So kayo ho sa ating mga kababayan at sumusubaybay dito po sa ating channel, ano pong masasabi nyo rito? Ito ho at ang sabi ho stupido o incompetent. Alam niyo naman ibig sabihin incompetent, di ba? Yung parang walang kakayahan at mahinang klase o kung ano man. Tapos malulusutan siya ng dalawang undersecretary. So, yung ginawa po ni Senator Ping Lacson, nakasama pa sa Pangulo. At siyempre, higit sa lahat, nakasama rin ho mismo kay Ping Lacson. Bakit ho? Lumitaw na parang siya po nag-aabogado sa Pangulo o siya po ang nagsisilbing spokesman ngayon ng Malacanang. Di po ba? Sana kung natanggap niya ho impormasyon kay Yusek Bernardo na, Senator, ganito yan. Ganun ba? Sige. Yan ang sinasabi mo. Sabihin mo yan sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee at akusahan mo yung dalawang undersecretary, patatawag din natin. Tapos pag inakusahan mo, bibigyan ng pagkakataon yung dalawang Yusek na pinagbibintangan na makasagot.
at maidepensa yung kanilang sarili. Dapat ganun ho, mga kababayan. Yan po ang patas na pag-iimbestiga. Hindi parang, hindi ko alam, siyempre parang lilitaw na nagsisip-sip sa Pangulo, ito pong si Senator Ping Lacson, agad na inabsuelto. Ayun, nakasama. Sabi ni Professor Monsod, imposible. Hindi ka panipaniwala. Kayo ho, sa mga sumusubaybay dito po sa ating channel, kayo ho ba ay, ano masasabi niyo rito? Sabi ko si ni Professor Monsod, dalawa lang yan, incompetent or stupido. Matindi ho. Parang napasama pa si Senator Ping Lacson yung pagtatanggol mo. Sige, mag-comment na po kayo sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel. At kung ano po inyong saloobin, dito ho, napasama pa ho yung pagtatanggol. Mabilis na pagdepensa ni Senator Ping Lacson dito po kay Pangulong Marcos Jr. Okay, yan lang ho. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo para kayo po lagi updated dito po sa ating mga pagtalakay sa mga maiinit na issue sa ating bansa. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.